Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung grabing pagdami ng mga nagpo-post sa Facebook, Twitter, TikTok at kahit na siguro sa Instagram ay napakaraming mga peking accounts na ang tinitira ngayon ay ang Senado, lalo na si ah, Senate President Tito Soto ang tinitira ng mga tinatawag na ito na mga trolls, army of trolls, walang iba kundi ng China. Sinisiraan si Ping Lacson, lahat ng mga pro-administration senador, yun ang tinitira at hindi nila tinitira ang mga DDS na senador. Bakit nagkaganon, di ba? Ibig sabihin ay mayroong sumusuporta sa mga trolls na ito at walang iba kundi ang China. Well, dito sa bidyong ito ay atin ipapakita si Nico Valdivina na kanyang i-reveal, ipapakita ang sekreto ng China kung paano magmanipula ng ating mga pag-iisip ng mamamayang Pilipino at paano mabago ang demokrasya pabor sa China. Kaya napakagrabe ito kasi ang China gumagamit na ng social media para magmanipula ng mga Pilipino na kaya nilang mamanipulate. Well, ito yung kanina sa Blue Ribbon Committee, paglabas ni Tito Soto ay meron siyang interview tungkol nga sa napakaraming fake news talaga ngayon sa Facebook. At kapag mahina ang pag-iisip mo ay baka maniniwala ka sa mga yan. Kaya ito si Tito Soto atin na pakinggan ang kanyang interview. Okay, unahin na namin yung dun sa fake news. Parang ang dami talaga sa Facebook, lalo kahapon. Saan po tingin? Grabe. Talagang parang merong ano tawag doon, may directed, merong propaganda talaga against the Senate, against myself. Kasi napansin namin, mula September 8, pagdating ng mga Thursday, Friday, Saturday, may mga fake news against me, against Senator Lacson, against Senator Sorini. Tapos pagdating ng Lunes, meron daw coup. Parang every weekend. So, ang tawag dito, stage ba ito? There's a word for that. Tingin nyo may concerted effort? Yun. That is the best word. I think there is a concerted effort by some quarters. I don't know who. We'll try to find out. Anong goal po ng efforts nito? Siguro, walang makita sa amin. Gumawa na lang ng invento. To discredit the Senate? Siguro, first to discredit us, most probably. SP, nasa likod SP, sino yung nakikita niyong possible? Well, your guess is as good as mine. I don't know. Sir, Sabi ko nga, sa kanila, dasal ko na lang sila. Pero sa mga kababayan natin, basta masama ang balita, huwag maniniwala. Sir, sorry, any bill on tax measure do you have? Any bill on tax None. measure? None whatsoever. Bakit po Me kaya? personally, and even the Senate itself, wala akong naalala may nag-file any new tax measure. Wala. As a matter of fact, kung ako magpa-file, bawas tax. So, bago tayo magpatuloy kay Nico Valdivina, ay atin muna bigyan ng reaksyon itong sinabi ni Ping Lacson na every weekend ay bumabanat ang mga army of trolls. Huwebes, Biyernes, Sabado, yun daw ng mga araw. At karamihan yan ay nasa Facebook talaga. Makikita natin doon, grabe ang dami-dami. Kaya ito na yung sinasabi na army of trolls ng China. Ito yung una nilang atake sa Pilipinas para magiba ang ating demokrasya, magiba ang Senado. And then pagkatapos ng Senado ay ang Congress naman ang kanilang gigibain dahil dito sa mga trolls na ito. Kasi kapag nagbabasa ka ng mga post ay baka matamaan ka at magbago ang isipan mo. Katulad kay Ping Lacson, di ba? Siguro, dami-daming mga post against Senator Lacson, kaya naisipan ni Lacson na mag-resign as chairman ng Blue Ribbon. Kasi tinitira silang tatlo Si Subiri dahil nga ay maka-administrasyon sila, Tito Soto dahil hindi mga DDS, di ba? Lacson, silang tatlo ang tinitira ngayon.
Kasi sila yung mga matitibay diyan eh. Sila yung tinitira ng mga trolls na ito na yan ay back up, sinisulduhan, pinupunduhan ng China. Wala nang iba. Ang mga DDS trolls na yan ay binaback upan ng China. Kaya dito sa susunod na video ay ipapaliwanag ni Nico Balbidina ang kalakaran diyan sa mga trolls na yan. Si Nico Balbidina, mga kababayan, ay isang fact checker. Yung tumitingin ng mga itong mga peking accounts sa Facebook, sa Twitter at sa Instagram. Sila yung nagche-check kung yung mga account ay mga peke na mga trolls of China. Kaya ito ang paliwanag ni Nico Balbidina atin pakinggan. Tulad ng nasabi namin sa mga nakaraan naming video, hindi na lang nasa West Philippine Sea ang sinasakop ng 9-dash line ng China, kundi pati na rin ang pag-unawa ng mga Pilipino sa pangyayari sa loob ng ating bansa. At sa investigasyon na pinag-usapan natin ngayon, makikita na lumagpas na din sa dagat ang mga interes nila at umabot na sa loob ng ating pamahalaan. Ayan, so umabot na sa pamahalaan natin ng interes ng China. Mga kababayan, nakakagulat na ito, nakakatakot na dahil hindi na karagatan ng Pilipinas ang gustong sakupin ng China. Pati na isipan ng Pilipino, isipan at diwa ng Pilipino ay sinakop na nila, pati na ang pamahalaan na pumasok na sa Senado, giniba na ang Senado, pinag-away-away ang Senado at Kongreso nitong mga army of trolls na gumagawa ng fake news. Kaya yan, di ba, kuwang-kuwa ni Nico Balbidina na hindi lang WPS, hindi lang karagatan ang gustong sakupin ng China, kundi kalupaan na rin natin, and lastly ang ating gobyerno. At ipasok nila, iluklok nila yung kanilang mga kandidato na mga DDS, wala nang iba, kundi ang Manchurian candidate na BP Sara. Nakakagulat ito, mga kababayan, kapag hindi ito nahinto, hindi ito natapos, ay magising tayo na China na tayo at baka mga Chinese na yung mga kapitbahay natin at tayo ay baka lalayas na sa Pilipinas. Baka papalanguin na tayo ng mga insik na ito papunta ng ng Marianas. Papunta diyan sa mga maliliit na isla sa Kiribati. Kaya yan ang sabi ko na una, WPS muna, and then kunin nila yung Zambales, and then kunin ang Palawan, and then kunin na nila lahat ng Pilipinas, ang buong Pilipinas na. Pati na nga ang diwa at isipan ng Pilipino, binabago nila dahil sa mga trolls na yan sa social media. Mantakin nyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Dalawa sa ka-office mate ko Hindi ko akalain na maging Duterte kasi hindi naman sila mga DDS noon. Ngayon ay talagang mag-iba ang kanilang isip dahil sa DDS na sila. Ngayon, naniniwala din sila na ang WPS ay hindi sa Pilipinas. Sa China daw ito. Kaya ito yung nakakatakot dahil kahit professional na Pilipino, kapag nakikinig dito sa mga trolls na ito ng mga fake news, ay mabago ang isip. Mantakin mo naman na naging DDS and din naniniwala din katulad ni Marcoleta na wala daw WPS ang Pilipinas ay hindi daw ang WPS ay hindi daw sa Pilipinas. Yun din ang sabi ng yung ka-office mate ko na dalawa At saka isa pa, pangatlo na nabago ang kanilang pag-iisip, ay naniniwala sila na si Kibuloy ay walang kasalanan dahil nga sila ay DDS Kung sino yung kaibigan ni Digong ay kaibigan na rin nila nitong mga kasama ko sa trabaho Kaya nakakagulat ito. Mga kabayan, talagang mamanipulate nila ang utak ng tao. Kapag mahinang klaseng utak, yan, mamanipulate yan at magiging utak Marcoleta na, yung naniniwala na wala tayong WPS. Okay, patuloy tayo dito sa, napakaganda kasi magpaliwanag tong si Nico Balbidina dahil nga sila yung mga fact checker sa Facebook. Sila yung nag-recommend para tanggalin yung mga accounts na yan, mga ex-account na tinatawag na mga piki, na karamihan ay galing China at karamihan din dyan ay Pilipino na sinisweldohan ng China na tinatawag na
trolls or army of trolls or mga keyboards warrior ng China. Okay, balik tayo kay Nico Balbidina. Hindi ito simpleng online drama lang. Ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya para guluhin ang isip ng publiko. Laban po ito. At ang kalaban natin ay gumagamit ng disinformation bilang armas para pahinain ang tiwala sa institusyon, siraan ang mga lider at manipulahin ang mga mamamayan para unti-unting gibain ang pundasyon ng ating demokrasya. Hindi lang po ito laban ng mga fact-checkers, ng mga kapatid natin sa Philippine Coast Guard, ng mga militar o ng mga journalist. Damay-damay na po tayong lahat dito. At regardless kung sino po ang sinusuportahan nating politiko, dapat magkakakampi tayo. Chinese man ang nasa likod ng army na ito, hindi nakaduda-duda na nagsusulong ito ng pro-China na naratibo tungkol sa West Philippine Sea. Hindi na rin nakakagulat na nagtutulak ito ng paninira sa presidente ng Pilipinas gamit ang isang AI manipulated na video na napabulaanan na. Pero may isa pang anggulo ang storya nito na nakakabahala din. Yung network na yan, habang busy sa paninira sa imahe ng Pangulo ng Pilipinas, ay doble kayo din sa pagpapataas ng social media engagement ng political rival nito na si Sara Duterte, na mula nang maupo ay tahimik sa agresyon ng China sa sarili nating dagat. Ayan, so nakita nyo mga kababayan na sila'y tumutulong na tataas ang rating at sisikat si BP Sara at sisiraan nila si PBBM. Yan yung trabaho ng mga trolls. Para nga gibain ng ating konstitusyon, gibain ang Senado, gibain ang Kongreso, pinag-away-away na, at ang sambayan ng Pilipinas ay naguguluhan na. At dahil sa naguguluhan ng isip mo, diyan na nila pasukin yung mga utak na naguguluhan, yung hindi nakaunawa kung ano ang nangyari. Kaya, eto nakita natin, Tito Soto, isang matatag na senador, presidente ng Senado, Ping Lacson, isang matatag na senador din, na hindi DDS, Mig Zubiri, Risa Ontiveros. Yang apat na yan, tinitira palagi ngayon sa Facebook. Kahit buksan nyo ang Facebook, hindi nauubusan ng post ng mga trolls na sinisira ang reputasyon nila Lacson, ni Soto, ni Risa Ontiveros, ni Mig Zubiri. Lahat ng mga nagdepensa sa gobyerno ngayon, lahat ng kaalyado ni PBBM ay sinisira talaga nila. Ang target niyan ay iluklok si BP Sara sa pagka-presidente. Dahil kung magiging presidente nga, ay pabor na pabor ito sa China at ipagpatuloy nila ang gentleman's agreement na agreement ni Xi Jinping at ni Digong. Grabe mga kababayan, no? Kaya hindi mo marinig sa bibig ni BP Sara na magsabi ito ng anti-China sentiment. Walang anti-China sentiment si BP Sara, tahimik lang siya sa isyu ng China kasi nga Manchurian candidate siya, sinuportahan siya ng China. Okay, balik tayo kay Nico Balbidina. Sa pag-imbestiga namin, nakita namin na kasama sa mga post na paulit-ulit at sabay-sabay na nilalabas ng network na ito ang dalawang news report kaugnay ang vice-presidente. Ang una ay ang opinion piece na ito mula sa Rappler tungkol sa pambabatikos si Sara sa kasalukuyang administrasyon. At ang pangalawa naman ay ang news report na ito mula sa philstar.com kung saan pinasaringan ni Sara Duterte ang Pangulo sa kanyang pahayag tungkol sa pera, alak at iligal na droga. At may mas ititindi pa yan. Na-monitor ng team namin na tuwing may mabigat na akusasyon na lumalabas laban kay Sara Duterte, agad nilalabas ng network na ito ang mga post tungkol sa kanya. Nagumpisang lumabas ang mga naturang tweets noong August 16. Matapos madawit ang kapatid niya na si Davao Representative Paulo Duterte, ang asawa niyang si Manasseh Carpio, at ang Chinese na negosyante at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang sa House Quad Committee hearing sa drug case na posibleng nagkakahalaga ng 6 billion pesos. At posibleng konektado rin yan sa Chinese-run Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ilang beses ding sumulpot ang naturang mga tweets mula September 2 hanggang September 23, habang ginigisa naman ng mga mambabatas ang umano'y maling paggamit ni Sara Duterte sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Reactionary ang activity ng network na ito. Tuwing may advancement ang pamahalaan sa West Philippine Sea, agad itong kumikilos para ibagsak ito. At tuwing may akusasyon naman na lumalabas laban kay Sara Duterte, agad din itong bumabawi. Nakakabahala ang makinarya na ito at hindi basta-basta ang pagpapatakbo ng ganitong kalaking online influence operation. Ayan, so napakalaking influencer network, influencer itong mga vlogger na ito na tinatawag na Army of Trolls. Kaya nga tinatawag Army of Trolls keyboard warrior dahil nga
ang keyboard ng computer ang kanilang armas para gibain ang Pilipinas, sirain ang Senado, sirain ang Kongreso at manipulate ang pag-iisip ng bawat Pilipino. Nasabi ko na kanina, dalawa sa ka-office mate ko hindi pa yon mga DDS noong nakaraang 5 taon, pero ngayon DDS na, at kahit na Pilipino sila ay doon sila kumakampi sa narrative ni Marcoleta na walang WPS kahit meron. Yun ang nakakabahala dahil nga totoong merong mga utak na mamanipulate nitong mga Chinese trolls na ito. Grabe mga kababayan, kahit si Kibuloy, pareho silang dalawa, kahit si Kibuloy ay wala daw kasalanan dahil paratang lang daw. Yun ang sabi nitong mga kasama ko sa trabaho yung mga kasamahan ko na na-convert, nagiging DDS. Bakit ganun ang utak ng DDS? Grabe. Kapag naniniwala ka pala kay Digong, automatic pala na maka-China ka na. Ganun pala yun dahil sa palagi silang sumusubaybay sa mga paborito nilang vlogger na mga DDS, kaya nasira ang utak. Grabe mga kababayan, kaya ingat kayo dyan sa panonood ng mga maling impormasyon, maling balita. It can manipulate your brain, magiging didilis din kayo mga kababayan. Kaya para hindi kayo maging didilis, wag na kayong manood nitong mga DDS vlogger na ito na Chinese trolls. Masisira ang utak. Sabi nga ni Senador Soto ay orchestrated targeted, umatake ng targeted at sabay-sabay. Hundreds of comment kaagad sa mga pro-Chinese vlogger, ay napakarami kaagad ang mga comment, at yan ay mga trolls nga na sinasabi. Grabe. Kaya ingat lang tayo sa pag-click nitong mga fake news na ito, at huwag kayong maniwala lang tayo sa ating malinis na puso at damdamin, at paniniwala sa Diyos at paniniwala sa ating gobyerno. Okay, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ni Nico Balbidina. Mula November 2024, nasa mahigit 3,500 na mga tweets ang naipon namin mula sa mahigit 200 na mga X accounts. At ang kalaban natin ay gumagamit ng disinformation bilang armas para pahinain ang tiwala sa institusyon, siraan ng mga leader at manipulahin ang mga mamamayan para unti-unting gibain ang pundasyon ng ating demokrasya. Hindi lang po ito laban ng mga fact-checkers, ng mga kapatid natin sa Philippine Coast Guard, ng mga militar o ng mga journalist. Damay-damay na po tayong lahat dito. Ayan, so atin balikan para mapasok sa utak niyo mga kababayan tong sinasabi ni Nico. Ito, damay-damay na tayo dito. Lahat tayo Pilipino Kaya wag tayong magpadala diyan sa mga naratibo ng mga inchik na vlogger at saka mga makapili, mga Pilipino na vlogger na sinisweldohan tong mga inchik na ito. Kaya ito, pakinggan natin muli si Nico. Buot 500 na ng mga tweets ang naipon namin mula sa mahigit 200 na mga X accounts. At ang kalaban natin ay gumagamit ng disinformation bilang armas para pahinain ang tiwala sa institusyon, siraan ng mga leader at manipulahin ang mga mamamayan para unti-unting gibain ang pundasyon ng ating demokrasya. Ayan, so bakit ba gusto nilang gibain ang ating demokrasya? Dahil nga sila ay komunista. Di ba opposing forces yan demokrasya at communism. Kaya kapag nagiba ng ating demokrasya, wala nang maniwala sa Senado, walang maniwala sa gobyerno, papasok na din ang communism. At ang mag-convert ng ating isipan dyan ay itong mga army of trolls na naman. Napakarami kasi nito at magaling silang gumawa ng mga istorya sa kanilang mga post. Kaya ingat kayo mga kababayan. Tamang-tama, wastong-wasto itong sinasabi ni Nico Balbidina. Ito kasi ay nagtatrabaho na fact checker sa social media. Kaya alam nila kung ano ang nangyayari ngayon. Alright, pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa naninira sa ating gobyerno na mga inchik. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.